Kung senior ka at patuloy ka pang bumibiyahe, may isang katotohanan na bihirang sabihin ng direkta. Hindi lahat ng airline ay pareho. At mas mahalaga, hindi lahat ng airline ay ginawa para sa katawan, budget at sitwasyon ng isang senior traveler. Sa online booking, lahat mukhang simple. Isang presyo, isang ticket, isang click. Pero sa airport, iba ang mundo. Maraming seniors ang pumapasok sa biyahe na may tiwala. Tiwala na ang dala nilang bag ay normal lang. Tiwala na makakaupo sila katabi ng asawa nila. Tiwala na kung may problema, may tutulong. At doon nagsisimula ang tahimik na problema. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi rin ito tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa paghahanda. Ang video na ito ay hindi ginawa para sa lahat. Ginawa ito para sa seniors na ayaw mapahiya sa harap ng ibang pasahero. Para sa mga ayaw masaktan ng tuhod, likod o balakang sa biyahe. Para sa mga ayaw maglabas ng dagdag na pera sa huling minuto dahil lang sa isang patakarang hindi malinaw. Kung ikaw ay may magulang na senior o ikaw mismo ay senior, mahalaga ang bawat susunod na minuto ng video na ito. Kaya bago tayo magpatuloy, i-like mo ang video na ito ngayon. Hindi bilang suporta sa channel, kundi bilang paalala sa sarili mo na ang kaalaman ay proteksyon. At mag-subscribe ka dahil ang mga ganitong babala ay hindi isang beses lang kailangan. Paulit-ulit itong bumabalik sa airport. Sa video na ito, ipapakita ko muna ang 5 airline na kadalasang nagdudulot ng problema sa seniors. Pagkatapos, malinaw kong ipapakita kung alin ang talagang mas maayos piliin. Manatili ka hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay maaring magligtas ng pera, oras at kalusugan. Una, masamang airline. Murang ticket pero mabigat sa airport. Sa unang tingin, parang jackpot ang murang ticket, isang presyo na mukhang kayang-kaya ng budget. Maraming seniors ang napapangiti dito, lalo na kung matagal na nilang hinihintay ang biyahe. Pero ang tanong ay simple, totoo ba ang presyong nakikita mo online? Sa maraming kaso, ang murang ticket ay hindi ang kabuuang presyo. Ito ay panimulang halaga lang. Ang totoong bayad ay dahan-dahang lumalabas kapag nasa airport ka na. Karaniwan itong nagsisimula sa bagahe. Hindi malinaw kung kasama ba ang carry-on. Hindi rin malinaw kung may limitasyon sa bigat o sukat. Kapag hindi mo ito napansin sa booking, doon ka sisingilin, hindi bago ang flight, kundi sa gate mismo. Isang senior ang nagkuwento na akala niya ay normal lang ang dala niyang maliit na maleta. Matagal na raw niya itong ginagamit sa biyahe. Pero sa boarding line, pinahinto siya. Sinabihan siyang kailangang magbayad agad o hindi siya makakasakay. Wala nang oras mag-isip. Wala nang option. Hindi ito pananakot. Ito ay sistema. Bukod sa bagahe, may dagdag bayad din sa upuan. Kung gusto mong umupo katabi ng asawa mo, kadalasan ay may bayad yon. Kung ayaw mong mapunta sa gitnang upuan, may bayad din. Sa dulo, ang murang ticket ay nagiging mas mahal kaysa sa inaasahan mong regular na pamasahe. At ang pinakamasakit dito, nangyayari ito kapag pagod ka na, nakapila at nasa airport ka na. Para sa isang senior, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa stress. Ito ay tungkol sa dignidad. At ito ay tungkol sa pakiramdam na parang wala ka ng kontrol. Hindi lahat ng airline ay ganito. Pero ang mga airline na ganito ang sistema ay kadalasang nagsisimula sa murang ticket. Kaya kapag may nakita kang presyong sobrang baba, huwag ka agad matuwa, magbasa, magtanong, at siguraduhing alam mo kung ano ang kasama at kung ano ang hindi. Ikalawa, masamang airline. Siksik ang upuan at mababa ang legroom. Maraming seniors ang hindi agad iniisip ang sukat ng upuan. Sa booking page, bihirang banggitin kung gaano kasikip ang legroom. Isang numero lang ito na madaling lampasan, pero sa katawan ng isang senior, malaki ang epekto. Ang tinutukoy dito ay ang seat pitch. Ito ang distansya mula sa isang upuan papunta sa upuan sa harap. Kapag mas mababa ito, mas kaunti ang galaw ng tuhod at binti.
Sa mas siksik na upuan, madalas nakadikit ang tuhod sa likod ng upuan sa harap. Hindi ka makagalaw ng maayos, hindi mo maunat ang binti. At kapag mahaba ang biyahe, ramdam mo agad ang paninigas ng katawan. May senior na nagbahagi ng karanasan sa isang domestic flight. 3 oras lang daw ang biyahe, pero parang hindi matapos-tapos. Sa kalagitnaan, hindi na niya maigalaw ang tuhod. Nang tumayo siya para mag-unat, nahirapan siyang makalabas sa hanay ng upuan. Paglapag ng eroplano ang unang 2 araw ng biyahe ay ginugol niya sa pahinga, hindi sa pag-enjoy. Hindi ito reklamo, ito ay pisikal na limitasyon na dumarating kasabay ng edad. Kapag masikip ang upuan, tumataas ang pagod, tumataas ang stress, at bumababa ang kalidad ng buong biyahe. Para sa ilang seniors na may problema sa tuhod, balakang o likod, ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng pananakit na umaabot pa hanggang matapos ang bakasyon. Hindi lahat ng airline ay pareho ang ayos ng upuan. May mga eroplano na mas siksik ang pagkakaayos dahil mas maraming upuan ang inilalagay sa loob. Mas marami silang pasahero, mas malaki ang kita, pero mas kaunti ang espasyo para sa katawan mo. Kaya bago ka mag-book, huwag lang presyo ang tingnan. Isipin mo rin kung kaya ng katawan mo ang ilang oras na halos walang galaw. Sa biyahe, ang kaunting espasyo ay hindi luho. Para sa seniors, ito ay kaginhawaan at kalusugan. 3, masamang airline. Walang tao kapag may problema. Kapag maayos ang biyahe, bihirang isipin ang customer service. Tahimik ang lahat, pero sa sandaling may aberya, dun mo makikita kung anong klaseng airline ang napili mo. Maraming seniors ang umaasa na kapag may problema, may makakausap silang tao. Isang malinaw na boses, isang sagot na may direksyon. Pero sa ilang airline, wala na ito. Sa halip na tao, app ang sasalubong sa'yo. Chatbot, mahabang menu, paulit-ulit na tanong na hindi tugma sa sitwasyon mo. Isipin ang ganitong eksena, gabi na. Na-cancel ang flight, pagod ka na, at gusto mo lang malaman kung ano ang susunod na hakbang. Pero walang counter, walang ahente. Ang sinasabi lang, use the app. May isang senior na nagkuwento na 3 oras siyang nakaupo sa gilid ng terminal. Paulit-ulit niyang sinusubukan tumawag. Laging napuputol. Hindi niya alam kung paano mag-rebook sa cellphone. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kaba kaysa sa galit. Hindi ito dahil kulang siya sa tiyaga. Ito ay dahil hindi lahat ng sistema ay ginawa para sa seniors. Kapag app-only ang customer service, ang problema ay hindi teknolohiya. Ang problema ay pagkawala ng suporta sa oras na kailangan mo ito. Sa ganitong sitwasyon, ang oras ay mahalaga. Ang malinaw na sagot ay mahalaga. At ang presensya ng isang tunay na tao ay nagbibigay ng kapanatagan. Kung ikaw ay senior, ang pag-iisa sa gitna ng airport ay hindi maliit na bagay. Ito ay dagdag stress, dagdag pagod, at minsan dagdag gastos. Kung naranasan mo na ang ganitong sitwasyon, yung walang makausap kapag may problema, mag-comment ka sa ibaba. Ang pagbabahagi ng karanasan mo ay maaaring makatulong sa ibang seniors na mas maging handa. Hindi lahat ng airline ay ganito. Pero ang mga airline na nag-alis ng tao sa proseso ay kadalasang hindi iniisip kung sino ang pinakaapektado. Sa biyahe, ang tao ay hindi luho. Ito ay pangunahing pangangailangan. 4, masamang airline. Nagbayad ka na pero hindi pa rin sigurado. Maraming seniors ang naniniwala na kapag nagbayad na, tapos na ang problema. Nagbayad para sa bagahe, nagbayad para sa upuan, nagbayad para sa boarding. Sa isip nila, malinaw na ang lahat. Pero sa ilang airline, hindi ganoon ang nangyayari. May senior na nagbahagi ng karanasan na nagdagdag siya ng bayad online. Maaga pa lang, inayos na niya ang lahat. May resibo, may kumpirmasyon. Kampante siyang darating sa airport na walang abala. Pero pagdating doon, may pagbabago. Ibang boarding group ang nakalagay. Ibang upuan ang lumabas sa boarding pass. At ang sagot na narinig niya ay simple lang, subject to change. Dito pumapasok ang problema. Hindi malinaw kung alin ang garantisado
at alin ang maaaring magbago anumang oras. Para sa isang senior, ang ganitong kalituhan ay nakakapagod. May mga airline na ang binibili mo ay opsyon, hindi karapatan. Kahit magbayad ka, hindi ibig sabihin na siguradong masusunod ito hanggang dulo. Kapag may pagbabago sa eroplano, kapag puno ang flight, o kapag may internal na ayos, ikaw ang madaling maapektuhan. Isang senior ang nagsabi, "Akala ko tapos na ang usapan nang nagbayad ako." Pero sa airport, bumalik ang pakiramdam na wala pa ring kontrol. Hindi ito panlilinlang na tahasan. Ito ay malabong patakaran. At kapag malabo ang patakaran, ang senior ang kadalasang nalulugi. Para sa mas batang pasahero, ang pagbabago ay abala lang. Para sa senior, ito ay stress. Ito ay pagod. At minsan, ito ay pakiramdam na hindi ka pinapakinggan. Hindi lahat ng airline ay ganito. May mga airline na kapag nagbayad ka, malinaw kung ano ang garantisado. Pero may iba na gumagamit ng salitang subject to availability na bihirang ipaliwanag ng maayos. Kaya mahalagang tandaan ito, ang pagbabayad ay hindi palaging katumbas ng kasiguruhan. Bago magdagdag ng bayad, alamin kung alin ang sigurado at alin ang maaaring magbago. Sa biyahe, ang malinaw na patakaran ay kasing halaga ng presyo. Panglima, masamang airline. Laging huli sa boarding ang seniors. Maraming seniors ang dumarating sa airport ng mas maaga kaysa kailangan. Ayaw nilang magmadali. Ayaw nilang mahuli. Sa isip nila, mas maaga ay mas maayos. Pero sa ilang airline, kahit tama ang oras mo, ikaw pa rin ang huling sasakay. Sa boarding process, may mga grupo. May mauuna, may susunod, at may laging nasa dulo. Kadalasan dito napupunta ang seniors. Habang naghihintay, nakatayo ka ng matagal. Mabigat ang dala, minsan masikip ang paligid. At habang tumatagal, ramdam mo ang pagod bago pa man magsimula ang flight. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan. Maaga siyang dumating, kumpleto ang dokumento. Tahimik lang siyang naghihintay. Pero nang tawagin ang boarding, halos lahat ay nakasakay na. Pagpasok niya sa eroplano, puno na ang overhead bins. Kailangan pa niyang maghanap ng espasyo habang nakatingin ang ibang pasahero. Hindi ito eksena na gusto ng kahit sino, lalo na ng senior. Kapag huli kang sumasakay, hindi lang oras ang nawawala. Nawawala ang ritmo, nawawala ang lakas, at minsan nawawala ang balanse. Para sa mas batang pasahero, ang ganitong boarding ay abala lang. Para sa senior, ito ay pisikal na pagsubok. Ang matagal na pagtayo, ang pagbitbit ng bag sa makipot na aisle, at ang pag-aalala kung saan ilalagay ang gamit ay nagdadagdag ng stress na hindi kailangan. Hindi lahat ng airline ay ganito. May mga airline na may malinaw at maayos na boarding na isinasaalang-alang ang edad at kakayahan. Pero may iba na ang sistema ay hindi dinisenyo para sa mas mabagal na galaw. Kung ikaw ay senior, ang boarding ay hindi lang proseso. Ito ang simula ng biyahe. At kapag mali ang simula, dala-dala mo ito hanggang paglapag. Sa paglipad, ang tamang oras ng pagsakay ay kasing halaga ng tamang upuan. Kung napanood mo ang 5 ito, malinaw na ngayon kung alin ang iiwasan. Pero huwag kang umalis dahil ngayon ipapakita ko kung alin ang talagang mas maayos piliin. Una, mabuting airline. Malinaw ang patakaran mula simula. Pagkatapos makita kung alin ang dapat iwasan, oras na para pag-usapan kung ano ang mas maayos piliin. Ang isang mabuting airline para sa seniors ay hindi nagsisimula sa pinakamurang presyo. Nagsisimula ito sa kalinawan. Malinaw kung ano ang kasama sa tiket. Malinaw kung ano ang hindi. At higit sa lahat, malinaw kung ano ang mangyayari kapag may pagbabago. Sa ganitong airline, hindi ka nabibigla sa airport. Alam mo na kung may carry-on ka. Alam mo na kung may check-in bag. Alam mo na kung may seat selection at kung kailan ka sasakay. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan na unang beses niyang nakaramdam ng kapanatagan bago pa man lumipad. Habang nagbubuk, nakita niya agad ang breakdown ng presyo. Walang nakatagong option. Walang maliliit na letra na kailangang hulaan. Pagdating sa airport, walang tanong, walang diskusyon,
diretso ang proseso. Hindi ito dahil mas mahal ang ticket. Ito ay dahil hindi malabo ang patakaran. Para sa isang senior, ang malinaw na patakaran ay nagbibigay ng kontrol. Alam mo kung saan ka tatayo. Alam mo kung ano ang aasahan. At alam mo kung ano ang karapatan mo bilang pasahero. Kapag may pagbabago sa flight, may malinaw na paliwanag, may option, at may tao na pwedeng kausapin. Hindi perpekto ang lahat ng biyahe. Pero sa mabuting airline, hindi ka iniiwan sa ere kapag may aberya. Ang ganitong airline ay hindi nagmamadali sa'yo. Hindi ka pinaparamdam na istorbo. At hindi ka tinatrato na parang problema dahil lang sa edad mo. Para sa seniors, ang biyahe ay mas nagiging magaan kapag alam mo ang mga patakaran bago ka pa man umalis ng bahay. Sa paglipad, ang kalinawan ay hindi luho. Ito ay proteksyon. Ikalawa, mabuting airline, may tao kapag may problema. Para sa isang senior, ang biyahe ay hindi lang tungkol sa oras ng lipad. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag may hindi inaasahan. Sa totoong buhay, laging may aberya. Maaring ma-delay ang flight. Maaring ma-cancel dahil sa panahon o teknikal na dahilan. At sa mga sandaling ito, lumalabas ang tunay na kalidad ng isang airline. Ang mabuting airline ay hindi nagtatago kapag may problema. Hindi ka nila itinutulak agad sa app. Hindi ka nila iniiwan na mag-isa sa harap ng screen. May tao, may ahente, may malinaw na sagot. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan na na-cancel ang kanyang flight sa gabi. Pagod na siya, may dala siyang gamot, at ang tanging gusto niya ay malinaw na direksyon. Sa airline na ito, may bukas na counter, may ahenteng nagpaliwanag kung bakit na-cancel ang flight. At may 3 opsyon na inilatag sa kanya, hindi minadali, hindi pinilit. Para sa senior, mahalaga ang ganitong sandali. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil sa edad, mas mahalaga ang kapanatagan kaysa bilis. Sa ilang airline, kapag may problema, ikaw ay nagiging numero. Sa mabuting airline, ikaw ay nananatiling tao. May malinaw na hotline, may customer service na sumasagot, at may staff na handang umunawa na hindi lahat ay komportable sa teknolohiya. Hindi perpekto ang biyahe kahit sa mabuting airline. Pero ang kaibahan ay ito, hindi ka nila pinaparamdam na pabigat, hindi ka nila tinatrato na parang istorbo, at hindi nila ipinapasa ang lahat ng responsibilidad sa iyo. Para sa senior, ang simpleng tanong na, may mga kausap ba ako kapag may problema? Ay mas mahalaga kaysa murang pamasahe. Kapag alam mong may tao sa kabilang dulo, mas kampante kang bumiyahe, mas kalmado ka sa airport, at mas maayos ang simula ng biyahe. Sa pagpili ng airline, huwag lang tingnan kung gaano kabilis ang app. Isipin mo kung gaano kadaling humingi ng tulong kapag hindi na gumagana ang lahat ayon sa plano. Sa paglipad, ang teknolohiya ay mahalaga. Pero para sa seniors, ang tao ay seguridad. 3. Mabuting airline. May espasyo ang katawan ng seniors. Para sa isang senior, ang upuan sa eroplano ay hindi lang lugar para umupo. Ito ay espasyo para huminga, gumalaw at makaiwas sa pananakit ng katawan. Sa mabuting airline, hindi siksikan ang ayos ng upuan. May sapat na pagitan para sa tuhod. May kaunting kalayaan para maunat ang binti. At may pakiramdam na hindi ka ikinulong sa biyahe. Maraming seniors ang hindi agad tumitingin sa legroom kapag nagbubok. Natural lang ito, hindi naman ito laging malinaw sa booking page. Pero sa oras na makaupo ka na, doon mo mararamdaman ang malaking kaibahan. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan sa isang 3 oras na flight. Sa dating airline na sinasakyan niya, paglapag pa lang ay ramdam na ang paninigas ng tuhod. Kailangan pa niyang magpahinga bago maglakad. Sa sumunod na biyahe, pinili niya ang airline na kilala sa mas maayos na upuan. Pagdating, nakalakad siya agad ng walang kirot. Para sa kanya, iyon ang unang beses na hindi siya bumawi mula sa flight. Para sa seniors na may problema sa tuhod, balakang o likod, ang kakulangan sa espasyo ay hindi maliit na bagay. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, pamamanhid, at pananakit na tumatagal pa hanggang matapos ang bakasyon.
Ang mabuting airline ay hindi lang naglalagay ng mas maraming upuan para kumita ng mas malaki. Iniisip nila kung sino ang uupo sa mga yon. Iniisip nila ang katawan na kailangang manatili roon ng ilang oras. Hindi ibig sabihin nito na kailangan ng luho. Hindi rin ito nangangahulugan ng business class. Ito ay tungkol sa makataong sukat. Kapag may sapat na espasyo, mas madaling tumayo at umupo. Mas madali ang pagpunta sa banyo at mas kalmado ang buong biyahe. Para sa senior, ang paglipad ay mas nagiging maayos kapag ang eroplano ay hindi kalaban ng katawan. Sa pagpili ng airline, isipin mo kung kaya ng katawan mo ang ilang oras na halos pareho ang posisyon. Kung ang sagot ay hindi, mas mainam piliin ang airline na may malasakit sa espasyo. Sa paglipad, ang kaunting dagdag na espasyo ay kalusugan. 4. Mabuting airline. Maayos ang boarding at hindi nagmamadali. Para sa seniors, ang boarding ay hindi simpleng pila. Ito ang sandaling nagsisimula ang biyahe at dito rin madalas nararamdaman kung maayos ba ang napiling airline. Sa mabuting airline, hindi kami namadali. May malinaw na pila, may malinaw na tawag, at may pakiramdam na may oras ka para gumalaw ng ligtas. Hindi kailangang makipag-unahan, hindi kailangang makipagsiksikan, at hindi mo kailangang buhatin ang bag habang nakatayo ng matagal. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan sa isang umagang flight. Sanay siyang magmadali sa boarding dahil ayaw niyang mapag-iwanan. Pero sa airline na ito, napansin niyang iba ang daloy. May malinaw na anunsyo, may sapat na oras sa bawat grupo, at may staff na handang maghintay kung may mabagal kumilos. Pagpasok niya sa eroplano, may espasyo pa sa overhead bins. Hindi siya naghanap, hindi siya nag-alala. Tahimik siyang umupo at huminga. Ang ganitong karanasan ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng maayos na sistema. Ang mabuting airline ay nagpaplano ng boarding na isinasaalang-alang ang edad at kakayahan ng pasahero. Hindi nila ginagawang kompetisyon ang pagsakay. Ginagawa nila itong proseso. Para sa senior na may problema sa tuhod, balanse o lakas, ang maayos na boarding ay nagbabawas ng panganib. Mas kaunti ang pagkadulas, mas kaunti ang biglang galaw, at mas kaunti ang stress bago pa man magsimula ang flight. Hindi ito nangangahulugan ng espesyal na trato. Ito ay makataong ayos. Kapag maayos ang simula ng biyahe, mas kalmado ang buong karanasan. Mas maayos ang pakiramdam sa upuan. At mas handa ang katawan sa paglipad. Sa pagpili ng airline, isipin mo kung paano ka sasakay, hindi lang kung saan ka pupunta. Para sa seniors, ang tamang boarding ay hindi luho. Ito ay kaligtasan at kapanatagan. 5. Mabuting airline, may consistency mula booking hanggang landing. Para sa seniors, ang pinakamahalagang bagay sa biyahe ay pare-pareho ang karanasan mula sa pag-book hanggang sa paglapag. Sa mabuting airline, ang nakikita mo sa booking page ay kapareho ng nararanasan mo sa airport. Walang biglang pagbabago sa huli. Walang iba pala ang patakaran. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan na tahimik ang buong biyahe dahil alam niya ang aasahan. Pareho ang impormasyon sa ticket, sa email, at sa boarding pass. Hindi niya kailangang magtanong. Hindi niya kailangang makipagtalo. Iyan ang consistency. Kapag pare-pareho ang proseso, bumababa ang stress. Kapag pare-pareho ang patakaran, tumataas ang tiwala. Sa ilang airline, maayos ang booking pero magulo ang airport. Sa mabuting airline, magkakabit ang lahat ng hakbang. Kung may carry-on ka, malinaw ito mula simula. Kung may boarding group ka, hindi ito nagbabago. Kung may seat assignment, nananatili ito. Para sa senior, ang ganitong consistency ay mahalaga dahil binabawasan nito ang mental load. Hindi mo na kailangang maghanda sa baka. Hindi mo na kailangang mag-isip ng paano kung. May senior na nagsabi, "Sa unang beses, pakiramdam ko pareho lang ang lahat. Sa ikalawa, dun ko naintindihan. Kapag pare-pareho ang sistema, mas tahimik ang isip." Hindi ito tungkol sa bilis. Hindi rin ito tungkol sa dami ng serbisyo.
Ito ay tungkol sa hindi pa bago-bago. Ang mabuting airline ay hindi nagugulat sa sarili nilang patakaran. Alam nila kung ano ang ipinangako at tinutupad nila iyon hanggang dulo. Para sa seniors, ang biyahe ay mas nagiging magaan kapag ang airline ay hindi pa bago-bago. Kapag alam mong hindi ka masusurpresa, mas kampante kang bumiyahe. Sa paglipad, ang consistency ay katiyakan. Bonus, isang tamang pili, tahimik na ginhawa. Para sa seniors, ang pinakamalaking kalamangan ay hindi bilis o lakas. Ito ay karanasan, ang kakayahang pumili ng mas maayos. Pagkatapos ng 5 dapat iwasan at 5 mas maayos piliin, may isang simpleng katotohanan. Kapag tama ang pili, ang ginhawa ay tahimik lang na dumarating. Hindi mo ito mapapansin agad. Walang drama, walang aberya. Pero sa airport mapapansin mo na wala kang iniintinding problema. Narito ang isang praktikal na paraan para maramdaman yon. Una, piliin ang airline na malinaw ang patakaran bago ka pa man magbayad. Kung kailangan mo pang maghanap ng sagot sa 3 pahina ng maliliit na letra, hindi yon para sa iyo. Para sa seniors, ang malinaw na patakaran ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Ikalawa, piliin ang airline na may tao, hindi lang teknolohiya. Hindi dahil ayaw mo sa app, kundi dahil mas mahalaga ang may masasandalan kapag may hindi inaasahan. Ang simpleng kaalaman na may makakausap ka ay nagbabawas ng kaba bago pa man magsimula ang biyahe. Ikatlo, piliin ang airline na may makataong ayos sa upuan, sa boarding at sa daloy ng proseso. Kapag hindi ka minamadali, mas maayos ang galaw ng katawan. Kapag hindi ka sinisiksik, mas kalmado ang isip. Isang senior ang nagbahagi ng karanasan na tahimik ang buong biyahe niya. Hindi dahil espesyal ang serbisyo, kundi dahil walang kailangang ayusin. Alam niya ang aasahan. Naramdaman niyang handa ang airline para sa kanya. Iyan ang tahimik na ginhawa. Para sa seniors, ang tamang pili ay hindi impulsive. Ito ay desisyong may isip at karanasan. Hindi kailangan ng perpektong airline. Kailangan lang ng airline na hindi nagpapahirap. Kapag tama ang pili, mas maaga kang dumarating sa airport ng kalmado. Mas magaan ang pag-akyat sa eroplano at mas handa ang katawan sa paglapag. Sa paglipad, ang tunay na advantage ng seniors ay ang kakayahang pumili ng katahimikan kaysa gulo. At kapag tahimik ang biyahe, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa. Kung umabot ka hanggang dito, may isang malinaw na ibig sabihin niyon. Pinahahalagahan mo ang sarili mo at pinahahalagahan mo ang paraan ng pagbiyahe mo. Hindi lahat ay naglalaan ng oras para intindihin ang mga ganitong detalye. Marami ang dumadaan lang sa airport, umaasang magiging maayos ang lahat. Pero ikaw, pinili mong maging handa. Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior, ang video na ito ay hindi dapat manatili lang dito. I-like mo ito ngayon, hindi para sa algorithm, kundi bilang tanda na may natutunan kang mahalaga na babalikan mo sa susunod na biyahe. Mag-subscribe ka dahil ang airport rules ay hindi isang beses lang nagbabago. Paulit-ulit itong umuulit at ang kaalaman ay kailangang sabayan yon. I-share mo ito sa isang taong ayaw mong mahirapan sa airport. Isang kaibigan, isang magulang, isang kapatid, isang share lang, maaaring makaiwas sila sa stress na hindi nila kailangan. At bago ka umalis, mag-comment ka sa ibaba. Sabihin mo kung saan ka madalas lumipad o kung anong karanasan ang ayaw mo nang maulit. Ang komento mo ay hindi lang kwento, ito ay babala para sa iba. Sa Bantay Airport and Travel, hindi kami nandito para takutin ka. Nandito kami para ihanda ka. Maglakbay ng may alam, maglakbay ng may kontrol, at higit sa lahat, maglakbay ng may dignidad.